Parehong nagtipon sa The Hague, Netherlands sa mga taga-suporta ni Pangulong Rodrigo Duterte at ang mga nananawagan na papanagutin siya. Tinutukan yan live ni Marisol Abdurrahman. Marisol? Mel, sinabayan nga ng mga pro at anti-Duterte ang unang araw ng confirmation of charges hearing ngayon dito sa ICC sa The Hague, Netherlands. Kanina, Mel, alam mo sa kabila ng napakalamig na panahon dito na ating nararanasan ngayon sa The Hague, ay talaga namang nagtiyag ang ating mga kababayan, mapa-pro at anti-man yan, na nagsasagawa ng kanilang kilos protesta ngayon. Earlier, Mel, ang mga anti-Duterte ay nagmarcha papunta dito sa ICC at nagsagawa sila ng kanilang programa. And we understand sa mga oras na ito, Mel, ay sabay-sabay silang nanonood via live streaming ng isinasagawang pagdinig. At nakikita ninyo sa ating likuran, Melano, kung nakikita ninyo medyo lagi nating ibinabalita na tinatawag nilang Duterte Street, nandito na yun ngayon mismo sa ICC dahil eto, Melo, dinala na rin nila dito ang standee ng dating Pangulo. At gaya ng kanilang ginagawa, nagkakaroon sila ng salo-salo. At sabi nga nila, hindi naman talaga ito kanilang pagkilos, kundi kanilang pagpapakita ng suporta sa dating Pangulo na hanggang ngayon ay nakakulong pa rin sa detention facility ng ICC. Mel, mananatili sila hanggang 3 o'clock. Hindi raw sila aalis dito hanggang hindi natatapos ang hearing. Etong grupo ng Pro Duterte, Mel, nakahingi kasi sila ng permit kaya inalaw sila mula kanilang alas 9 hanggang mamayang alas 3 ng hapon. Pero bago itong salo-salo nila ngayon kasi lunchtime na rin dito sa The Hague, ay nagkaroon sila ng mga maikling programa kanina kung saan sabi nga nila hindi totoo ang mga aligasyon sa dating Pangulo at umaasa sila na sana nga ay mapawalang sala o hindi ma-confirm yung mga charges na ipinupuko laban sa dating Pangulo. Taliwas naman ito, Mel, syempre sa ipinapanawagan naman ng mga anti-Duterte na sana, sabi nila, ay ma-confirm ang charges at ma-convict ang dating Pangulo at hindi lamang daw dito nagtatapos sa sa ICC ang pagpapanagot doon sa may mga kinalaman di umano sa extrajudicial killings dahil dapat daw pati mga sinasabing mga co-perpetrators ni dating Pangulong Duterte ay dapat din daw na managot. So Mel, aantabayanan natin kasi ilang oras pa itong pagdinig at saka titingnan natin kung mga ano pang kaganapan ang gagawin dito ng mga pro at anti-Duterte na hanggang ngayon ay nandito pa rin sa ICC. Mel. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abdurrahman.